Hello, guys. This is News Listener by Angelo, and today is May 17, 2025. Okay. Thank you for listening to the show. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na to, please subscribe and support this channel. Okay? So, thank you. Now, pag-usapan naman natin yung sinabi ni Sara Duterte, VP Sara Duterte. Sabi niya dito sa GMA News Online, uh, urges PMA graduates to be instrument of the truth and not of traitorship. Traitorship. Wow. So truth pa, 'di ba? Okay. So bakit pag-usapan natin si Sarah dito? Kasi sa mga pronouncement niya when it comes to truth, meron ba kayong narinig na truth na galing sa kanya? Okay. So very quick. Sinabi niya na pag namatay daw siya, meron na siyang kinontak na papatay sa mga Marcos at kay Martin Romualdez. And pumunta siya ng NBI pero hindi niya binalewala niya or hindi niya sinabi daw yun. Okay? So, kung pag-uusapan natin ang truth, nasa kanya ba ang truth? Hindi, di ba? Okay. Now, pag-usapan naman natin yung traitorship. So, sino ba talaga ang traidor? Kung pag-uusapan naman natin yung pagiging traidor sa ating bansa. Okay? So, sabi niya dito, punta tayo sa ilalim. Lagi sana kayong maging instrumento na magsusulong ng kabutihan, ng tama at katotohanan ang tunay pagbabago sa buhay ng mga Pilipinong patuloy mangarap, nagsusumikap, umasang matagumpay. Meron siyang post sa Facebook account niya. So guys, kung pag-iisipan nyo is naging makatotohanan ba at tunay ba ang mga sinasabi ni Sara Duterte at ang kanyang pamilya sa ating bansa? Okay, syempre, para sa akin hindi. Kasi lahat ng mga sinasabi niya ay pawang may kasinungalingan. Okay? Ang dami. Kung kung magse-search ka na lang online or doon sa Facebook, 'di ba? Pag-isipan mo mabuti yung mga sinasabi niya before na ipapatay na si BBM, yung asawa niya, si Martin Romualdez. Tapos hindi na daw sinabi yon. So, ano to, lokohan? 'Di ba? So kung may mga nauuto ka pa rin, I'm sure may mas naniniwala na hindi siya karapat-dapat maging isang presidente sa 2028. Okay? And I hope yung mga PMA graduates maging matalino sana sa mga ganitong konteksto. Remember, naratibo nila is pabagsakin ng gobyerno, 'di ba? At bumalik sila sa kapangyarihan para mapatalsik nila ulit ang mga Marcos. Okay? Nag-away-away kayo. Yun. Yun ang nangyayari. Diba? Okay. Now, pag-usapan naman natin. So, sino ba talaga yung traidor? Diba? Let's watch a video sa YouTube. Ito, ipapakita ko yung sinabi niya dati. Okay? Dito sa YouTube, uh, 2 years ago to, sa celebration ng People's Republic of China Foundation Anniversary. Okay? Yon. Okay. So let's watch the video. 非常高兴及希想中国国家主席习近平中国驻菲律宾大使 Okay, tama na. Okay. So sa tanong na traidor, sino ba talagang traidor? 'Di ba? Okay. Ito pa, isa pa.
Bakit hindi niya kayang i-defend yung mga fishermen natin, mga mangingisda at mga coast guard natin na binabangga ng mga Chinese vessels? Okay? O, sabi niya dito, no, not May, August, sa Inquirer, August 28, 2024, sabi niya, hindi niya raw responsibilidad or role ang magsabi dito. Okay, pero mga kababayan mo to, di ba? So, wala kang may maipuna sa mga Chinese vessels o sa pagkuha nila ng lupain natin or dagat natin sa West Philippine Sea. So, kung isipin mo, sino talaga ang traidor? Di ba? Doon. So, hindi na kayang i-defend kasi hindi na daw role. Pero, guys, pag pinag-usapan mo ang isang pagiging makabayan, kung ano man mangyari, yung mga kababayan mo, dapat mo siyang ipagtanggol. Di ba? O, wala siyang, silent siya eh. Di ba? Tahimik siya sa mga issue kapag nandyan na yung China. Kasi, alam mo naman natin, malapit yung mga Duterte sa China. Okay? So guys, pag-isipan nyo, sino talaga ang traidor? Okay? Yun. Yeah, sino ba? Sino ba? Oh, narinig nyo bang sila? Nagjo Nagjo-joke pa nga sila. I remember si Duterte, nag-joke pa nga na sana maging probinsya na lang tayo ng China. Diba? Sino ba talagang traidor? Okay? So guys, you can type comments uh, and thank you for listening. I hope this will this serves as a reminder because may mga tao pa rin hindi na madaling makalimot sa mga sinasabi ng mga Duterte. Okay? So thank you for listening and please like, subscribe, and comment in this channel. Okay? Thank you and see you next time. Bye.